Word of God is living and effective, able to discern reflections and thoughts of the heart. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The disciples of John and the disciples of the Pharisees were accustomed to fast. People came to Jesus and objected, "Why do the disciples of John and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" Jesus answered them, "Can the wedding guest fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast on that day. No one sews a piece of unshrunken cloth on an old cloak. If he does, its fullness pulls away the new from the old, and the tear gets worse. Likewise, no one pours new wine into old wineskins, otherwise the wine will burst the skins, and both the wine and the skins are ruined. Rather, new wine is poured into fresh wineskins." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening, my dear brothers and sisters, and greetings and blessings as well for all those who are with us through our live streaming sa social media account ng Chapel of the Eucharistic Lord. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. I don't know if it has passed by your social media accounts sa mga meron dito, no? Kung meron kayong TikTok or may mga Instagram or Facebook, yung reels na AI generated na mga live stream ng ating Panginoon. There are ang galing nga no? Nila-live kunwari na yung time ni Jesus, like for example, yung nakita ko, yung wedding at Cana, Jesus was live streaming himself, and sabi niya, "Here we are at the wedding at Cana," ganyan-ganyan, ano? And my mother is so ganito, no? Dahil wala nang wine. No? Nakakatuwa kasi no, AI generated, alam mo namang hindi totoo. Pero what if? No, what if kung ang sa panahon ng ating Panginoon, meron ngang live streaming? Siguro ang dami-daming followers ng ating Panginoon worldwide, ano? And for sure, marami ring bashers, di ba? Maybe we will be one of them, ano? It's either we become supporters or we become bashers. Siguro maybe meron din tayong time na mapapatanong din tayo, "Lord, why do you do things differently?" No? Why are you going against tradition and custom? Yung iba nagfa-fasting, yung mga apostol ni Juan Bautista, pero yung mga followers mo hindi naman nagfa-fasting. Or maybe we will be asking Jesus, "Why don't you and your disciples fast like everybody else?" No? Ano bang naisip parating sa atin ni Jesus? Remember, Jesus ate with the tax collectors. They are known sinners in His time. And if you are a preacher, if you are a good teacher, para sa kanila, hindi ka dapat makitang kasama ng mga makasalanan. But Jesus did not take the comments and the bashing of the people around Him. Bakit? Because it is as if for them, He's doing something against the old law. But in truth, He brings fulfillment to what was already present in the custom. So when we talk about the gospel for today, Jesus used the wineskin. Why wineskin? In those times, bottles were made out of animal skins, like that of sheep, goat, or ox skin. Merong iba't ibang mga sizes. And one of the best quality is the ox skin, which can hold as much as 60 gallons of wine. No? Pero kapag naluma na ang wine skin, nagiging malutong. It becomes brittle at maaaring magbitak. And so if you pour a new wine into that old wine skin, there's this great tendency that it will burst at masayang lang
yung wine. No? Sayang naman yung bagong wine. Ano? And so, with this example, Jesus is bringing about something new. New, not in the sense of replacing what was already practiced, but new in the sense that it deepens the understanding and finds the very spirit, the very essence of the law. And most especially, the religious practices of the people before. Nangangailangan din ng bagong pananaw at pagtanggap yung mga kasanayan. Hindi po pwedeng inulit-ulit mo lang without even understanding it on a deeper sense. Baka mamaya maging routine na lang at nagmukhang duty na lang na makapagpa-check ka ng attendance pag nagsisimba ka. And then afterwards, wala na. Naiwan mo na sa upuan mo yung mga natutunan mo sa pagsisimba. So sabi ko nga, nangangailangan ng bagong pananaw, ng bagong pagtanggap, hindi ng lumang pangunawa. Today, most of the time, we fear new things. Natatakot tayo kasi meron na tayong nakasanayang gawi. Minsan, kahit mali, patuloy nating ginagawa. No? It is very evident in the lines that we usually say. Unang-una, no? Kapag medyo nagiging advanced na yung age mo, madalas ang nasasabi mo na, nung panahon namin. Di ba? Nung panahon namin. And when we continue to say that, we tend to close doors to the young people, most especially. No, parang hindi na natin sila gustong unawain. Baka nga merong ibang pamamaraan at the moment. O kaya sasabihin natin, nako, nung bata pa kami. O diba, ang lakas makatanda. Nung mga bata pa kami. And it is as if you are not seeing any good of what is happening in the present. No? O kaya sinasabi namin, no, noong si ganito pa ang namumuno sa amin. Paano kung patay na yung leader na yun? Di ba? Meron ng mga bagong leader. Meron ng mga bagong pamamaraan. Kaya madalas, ano nangyayari? Nauudlot yung pagbabago sa ating buhay. Hindi natin kayang bitiwan yung mga nakasanayan nating gawain. Yung bisyo, masamang ugali, at kung ano-ano pa. Hindi tayo nagiging bukas sa panawagan ni Kristo. At anong panawagan nito? No? Conversion. Pagbabago, pagbabalik loob. Hindi natin nabibigyan ng pagkakataon na kumilos ang banal na Espiritu. And so, my dear brothers and sisters, this is the grace that we would like to ask in this Mass as we receive Jesus in the Eucharist, as we listen to His words. No? Docility and openness. Do not be afraid of change. Sabi nga, the only constant thing in this world is change. So, huwag tayong matakot. Let us allow ourselves to be led by the Word of God to greater heights. To conversion, to an experience of inner renewal, to a life of grace. Please all rise for the prayer of the faithful.